10 mga misteryo tungkol sa Amazon Rainforest. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang Amazon Rainforest ay ang pinakamalaking rainforest sa buong mundo na matatagpuan sa South America. Nagsisilbi itong tirahan ng iba't ibang uri ng mga species tulad ng mga halaman at mga hayop. Ngunit alam mo ba na ang kagubatang ito ay nababalot din ng iba't ibang mga misteryo? Ang Amazon ay itinuturing ding nakakatakot na gubat dahil sa ilang mga katangian. Pero ano-ano nga ba ang mga misteryosong bagay na meron sa Amazon Forest kung bakit ito itinuturing na misteryoso at nakakatakot? Kaya naman sa video na ito ay aalamin at tutuklasin natin ang 10 mga misteryo tungkol sa Amazon Rainforest. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Amazonian Stonehenge. Ang Amazonian Stonehenge o Rego Grande ay isang sinaunang lugar na matatagpuan sa Northern Brazil, malapit sa lungsod ng Calçoene sa State of Amapá. Natuklasan ito noong 2006 at simula noon ay pinag-aralan ito ng mga archaeologists. Binubuo ito ng humigit kumulang 127 na malalaking bato na naka-align sa isang bilog na kahawig naman ng kilalang Stonehenge sa England, ngunit mas maliit lamang ito. Ang Rego Grande ay pinaniniwala ang ginamit ng mga sinaunang tao bilang kalendaryo upang i-monitor ang mga astronomical events tulad ng solstice at equinox. Ang ilang mga bato ay tumuturo sa mga posisyon ng araw sa iba't ibang panahon ng taon. Ipinapakita nito na mahalaga ang lugar sa agriculture at sa mga religious ceremonies. Nakakatulong din ito upang matukoy ang tamang panahon para sa pagtatanim at pag-aani ng mga pananim. Samantala, ayon sa mga eksperto, ang edad ng Amazonian Stonehenge ay tinatayang nasa 1,000 hanggang 2,000 years na. Ipinapakita nito na ang rehiyon ng Amazon ay may mga komplikadong lipunan na may advanced knowledge pagdating sa astronomy at engineering bago pa man dumating ang mga Europeans sa Amerika. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng rehiyon sa pagtatatag ng sibilisasyon sa South America. Gayun din, ang mga bato sa Rego Grande ay may iba't ibang laki at ang pinakamalaki dito ay umaabot ng 3 meters ang taas. Maingat namang inayos ang bawat bato upang sumunod sa partikular na astronomical alignment. Ang ganitong uri ng alignment ay nangangailangan ng malalim na kaalaman tungkol sa mga galaw ng kalangitan na nagpapakita ng talino at kasanayan ng mga sinaunang tao sa Amazon. Bukod sa astronomical na layunin, maaaring ginamit din ang lugar para sa mga ceremonial activities. Posibleng isinagawa rito ang mga ritual at religious ceremonies na may kaugnayan sa kanilang mga paniniwala. Ipinapakita nito ang mayamang kultura at spirituality ng mga sinaunang tao sa rehiyong iyon. Dagdag pa rito, patuloy naman ang mga archaeological excavation sa Rego Grande at ang mga bagong discoveries ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga sinaunang kultura ng Amazon. Ang mga artifact na natagpuan sa lugar tulad ng mga kagamitang gawa sa bato at ceramics ay nagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay at kasanayan ng mga taong nagtayo ng Amazonian Stonehenge. Mahalaga ito upang maunawaan kung paano nabuhay at nagpatuloy ang mga sinaunang tao sa isang kapaligiran na tulad ng Amazon. Number 2. Giant Anaconda. Ang giant anaconda o green anaconda ay makikita sa kagubatan at ilog ng Amazon sa South America. Ito ang pinakamalaking ahas sa mundo kung pagbabatayan ng bigat at haba. Ang giant anaconda ay umaabot ng 20 hanggang 30 feet ang haba at maaaring tumimbang ng higit sa 200 kilograms. Samantala, ang mga babaeng anaconda ay mas malalaki kaysa sa mga lalaki. Bukod dito, ang giant anaconda ay marunong ding lumangoy at madalas na nasa tubig. Nakikita sila sa mga ilog at lawa. Ang kulay nila ay olive green na mayroong itim na bilog-bilog na marka sa katawan na nakakatulong sa kanilang upang makapagtago sa kanilang paligid. Ang mga mata at butas ng ilong ng anaconda ay nasa tuktok ng ulo nito kung kaya't may kakayahan silang magmasid kahit halos nakalubog sila sa tubig. Gayun din, kumakain ng giant anaconda ng iba't ibang hayop tulad ng isda, ibon, mamal at iba pang mga reptiles. Kilala sila sa pagkain ng malalaking hayop tulad ng capybara, deer at minsan ay jaguar. Hinuhuli nila ang kanilang biktima sa pamamagitan ng pagpilipit at pag-suffocate gamit ang kanilang malakas na katawan.
Pinupuluputan nila ang kanilang biktima hanggang sa mawalan ito ng malay. Dagdag pa rito, ang giant anaconda ay nanganganak ng buhay na ahas na bihira lamang mangyari sa mga ahas. Ang breeding season ay karaniwang nangyayari tuwing tag-ulan. Ang mga lalaki ay sumusunod sa amoy ng pheromones na inilalabas ng babae. Maaaring magkaroon ng mating ball kung saan maraming lalaki ang nakapalibot sa isang babaeng anaconda at lahat ay nagtatangkang makipagmate. At pagkatapos ng 6 na buwang pagbubuntis, ang babaeng anaconda ay nanganganak ng 20 hanggang 40 na mga ahas na bawat isa ay maaaring umabot ng hanggang 2 feet ang haba. Sa kabilang banda, ang giant anaconda ay mahalaga rin sa ecosystem ng Amazon. Bilang isang apex predator, sila ay tumutulong sa pagpapanatili ng wastong bilang ng population ng iba't ibang uri ng hayop. At dahil sa kanilang laki ay madalas silang hinuhuli ng mga tao para kunin ang kanilang balat o maaaring gawin bilang alaga. Subalit ang pagpuputol ng mga puno at pagkasira ng kanilang tirahan ay nagdudulot din ng panganib sa kanilang populasyon. Number 3, bioluminescent fungi. Ang bioluminescent fungi ay tumutukoy sa mga fungus na nagbibigay ng sariling liwanag sa kagubatan ng Amazon. Ang liwanag na ito ay dulot ng isang chemical reaction sa loob ng kanilang mga cells. Ang enzyme na tinatawag na luciferase ay kumikilos sa isang compound na tinatawag na luciferin. Kapag ang luciferin ay nag-oxidize, naglalabas ito ng energy na nagiging liwanag. Isa sa mga kilalang bioluminescent fungi sa Amazon ay ang Panellus stypticus. Makikita ang mga ito sa mga bulok na kahoy at mga natumbang puno. Ang kanilang liwanag, na kadalasang kulay green o dilaw, ay ginagamit upang makaakit ng iba't ibang uri ng insekto. Ang mga insektong ito ay tumutulong sa pagpapakalat ng spores ng fungi sa pamamagitan ng kanilang paggalaw na nakakatulong sa pagdami at paglaganap ng mga fungus. Bukod dito, mayroon ding iba pang uri ng bioluminescent fungi sa Amazon tulad ng Mycena at Armillaria. Ang Mycena chlorophyllus ay naglalabas ng matingkad na kulay green na liwanag at karaniwang makikita sa mga bulok na kahoy. Ang Armillaria mellea naman na tinatawag ding honey fungus ay naglalabas ng mas mahinang liwanag at karaniwang matatagpuan sa mga ugat ng puno. Subalit, hindi pa tiyak kung bakit nagiging bioluminescent ang mga fungi na ito, ngunit may mga teorya na nagsasabing ito ay maaaring paraan ng fungi para protektahan ang kanilang sarili o para makaakit ng mga insektong magpapakalat ng kanilang spores. Ang proseso ng bioluminescence ay nangangailangan ng oxygen, kung kaya't mas maliwanag ang mga fungi sa gabi kung kailan mas mataas ang humidity. Gayon din, ang kagubatan ng Amazon ay may mainit at humid climate na tamang-tama para sa paglago ng bioluminescent fungi. Ang mga fungus na ito ay mahalaga sa ecosystem ng Amazon dahil tinutulungan nilang ibalik ang mga nutrients sa lupa sa pamamagitan ng pagkabulok ng mga organic materials. Number 4, river dolphins. Ang mga river dolphins sa Amazon ay tumutukoy sa mga kakaibang hayop na matatagpuan sa Amazon at Orinoco sa South America. Kilala sila sa kanilang pink na kulay, lalo na kapag ito ay mas matatanda na. Ang kanilang kulay ay depende sa kanilang edad, galaw at sa linaw ng tubig. Ang river dolphins ay may mahabang muzzle na puno ng ngipin na ginagamit nila sa paghuli ng isda, hipon at iba pang maliliit na hayop. Maliit lamang ang kanilang mga mata, ngunit maganda ang kanilang paningin sa ilalim ng tubig. Mahusay din sila sa echolocation. Ito ay isang paraan ng paggamit ng tunog para makakita at maghanap ng pagkain sa madilim na bahagi ng tubig. Ang kanilang leeg ay mas madaling ibaluktot kung kaya't madali silang nakakagalaw sa ilalim ng tubig. Subalit, ang buhay ng river dolphins ay nakadepende sa pagbabago ng panahon sa Amazon. Sa panahon ng tag-ulan, lumalawak ang mga ilog at umaapaw sa kagubatan, kaya pumupunta sila sa ibang lugar para maghanap ng pagkain. Sa tagtuyot naman ay bumabalik sila sa mas malalawak na ilog at kanal. Madalas silang nag-iisa pero minsan ay makikita rin sila kasama ang maliliit na grupo, lalo na kung maraming pagkain ang mga ito. Maliban pa rito, ang river dolphins ay mahalaga rin sa kanilang kapaligiran bilang mga pangunahing mandaragit. Nakakatulong sila upang mapanatili ang tamang bilang ng isda
at iba pang mga hayop sa tubig. Ngunit marami rin silang kinakaharap na mga problema. Tulad na lamang ng pollution, pagkawala ng kanilang tirahan dahil sa pagpuputol ng mga puno at pagtatayo ng mga dam at aksidenteng paghuli sa kanila ng mga mangingisda. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga banta sa kanilang buhay. Mabagal din silang dumami, kung kaya't mahirap para sa kanila na makabawi kung sakali mang mabawasan ang kanilang bilang. Maraming mga tao at organizations ang nagtutulungan para protektahan ang mga river dolphins at maging ang kanilang tirahan. Marami silang mga hakbang na ginagawa tulad ng pagtatayo ng mga protected areas, pagtuturo sa mga tao tungkol sa river dolphins, at ang pagsisikap na bawasan ng pollution. Number 5. Petroglyphs. Isa pa sa mga nakakamanghang bagay sa Amazon Rainforest ay ang mga petroglyphs. Makikita ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. Ang mga petroglyphs ay mahalaga sa kasaysayan at kultura ng mga cultural tribes na nanirahan sa Amazon. Ang mga petroglyphs sa Amazon Rainforest ay tumutukoy sa mga sinaunang ukit na makikita sa mga bato at pader ng mga kuweba. Iba-iba ang mga disenyo at simbolo dito. Mula sa mga simpleng hugis hanggang sa mas detalyadong pictures ng mga tao, hayop, at maging ang mga pangyayari tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng mga ancient tribes. Ang ilang petroglyphs ay tinatayang libu-libong taon na ang edad, na nagpapakita ng kahalagahan ng rehiyon bago pa man dumating ang mga Europeans. Kaugnay pa nito, ang mga tribo tulad ng Yanomami, Kayapo at Tucano ay ilan lamang sa mga grupong maaaring gumawa ng mga petroglyphs na ito. Ang mga ukit ay hindi lamang mga artworks, kundi ito rin ay paraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Halimbawa, ang ilang petroglyphs ay nagpapakita ng mga religious rituals, kanilang pang-araw-araw na gawain tulad ng pangangaso at pangingisda, at maging ang mga kwento tungkol sa kanilang tribo. Bukod sa kahalagahan nito sa kultura, ang mga petroglyphs ay nagbibigay din ng mahalagang impormasyon sa mga archaeologist at mga anthropologist. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga petroglyphs na ito ay natutuklasan nila ang mga paniniwala, technology at paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang tao sa Amazon. Ang mga ukit ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga tao sa kanilang kapaligiran na mahalaga upang maunawaan kung paano sila nabuhay doon. Dagdag pa rito, ang mga petroglyphs sa Amazon ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pangangalaga sa rehiyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pagpuputol ng mga puno at illegal logging ay nagbabanta ng panganib sa mga lugar kung saan matatagpuan ang mga petroglyphs na ito. Number 6. Strange sound. Ang Amazon Rainforest ay kilala sa buong mundo hindi lang dahil sa mga kakaibang halaman at hayop dito, kundi pati na rin sa mga misteryosong tunog na nagmumula sa kalikasan. Ang mga tunog na ito na tinatawag na strange sounds ay pinag-aaralan ng mga scientist at nakakakuha ng atensyon mula sa maraming tao dahil sa kanilang mga kakaibang katangian. Samantala, isa sa mga kilalang strange sounds sa Amazon ay ang kakaibang ingay mula sa mga hayop na makikita lang sa Amazon. Halimbawa, ang howler monkey ay kilala sa kanilang malakas at mababang tunog na naririnig kahit sa malayo. Kaugnay nito, ang tunog ng mga howler monkey ay umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan, lalo na sa gabi. Ginagawa nila ito hindi lamang para makipagkomunikasyon, kundi para ipakita rin ang kanilang teritoryo. Sa ilalim naman ng mga ilog at lawa ng Amazon, may mga ulat din tungkol sa strange sounds na nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang mga tunog na ito na tinatawag na river booms ay parang isang malakas na pagsabog na naririnig mula sa ilalim ng tubig. Ayon sa mga eksperto, maaaring sanhi ito ng seismic activity o ng paggalaw ng mga malalaking bato sa ilalim ng ilog. Ngunit wala pang malinaw na ebidensya tungkol sa tunay na pinagmulan ng mga ito. Maliban pa dito, ang mga kwento ng mga katutubong tribo sa Amazon ay isa pang nagdaragdag ng misteryo sa strange sounds. Ayon sa kanila, ang ilang mga tunog sa kagubatan ay nagmumula sa mga diwata o sa mga espiritu na nagbabantay sa lugar. Subalit, sa kabila ng mga paliwanag ay nananatili pa ring misteryo para sa marami ang pinagmumulan ng mga kakaibang tunog sa Amazon. Maging ang mga eksperto ay patuloy na nagsasagawa ng mga pag-aaral tungkol dito. Number 7. River monsters. Ang Amazon Rainforest ay isa sa pinakamalaking kagubatan sa mundo at nagsisilbing tirahan ng maraming uri ng hayop
tulad ng mga river monsters o malalaking isda na nakatira sa mga ilog at lawa nito. Kilala ang mga ito hindi lang dahil sa laki nila, kundi pati na rin sa kakaibang itsura at kakayahan nilang manghuli ng mga pagkain. Samantala, isa sa pinakakilalang river monster sa Amazon ay ang Arapaima. Ang Arapaima ay isa sa pinakamalaking isda sa mga ilog. Lumalaki ito ng hanggang 3 meters at tumitimbang ng higit sa 200 kilograms. Mayroon itong makapal na kaliskis at kakayahang huminga sa ibabaw ng tubig. At ito ang dahilan kung bakit kaya nilang mabuhay kahit sa tubig na kulang sa oxygen. Kumakain ito ng iba't ibang uri ng isda at kung minsan ay mga maliliit na hayop na nahuhulog sa tubig. Bukod pa dito, isa pang kilalang river monster ay ang piranha. Maraming uri ng piranha sa Amazon, pero ang pinakakilala ay ang red-bellied piranha. Kilala sila sa kanilang matatalim na ngipin at pagiging matapang, lalo na kapag sila ay gutom. Karaniwang kumakain ng isda ang mga piranha, pero pwede rin silang umatake ng mas malalaking hayop at kahit ng tao, lalo na kung gutom sila o nagagalit. Dagdag pa rito, ang electric eel ay isa pang nakakamanghang hayop sa mga ilog ng Amazon. Bagamat hindi tunay na eel, kilala ito sa kakayahan nitong mag-generate ng kuryente. Ginagamit nila ang kuryente para hulihin ang kanilang pagkain at ipagtanggol ang kanila namang sarili. Ang electric eel ay maaaring maglabas ng kuryente na umaabot hanggang 600 volts. Sapat na ito para pumatay ng malaking hayop o tao. Kumakain din ito ng isda at mga maliliit na hayop na nabubuhay sa tubig. Maliban pa dito, ang payara o vampire fish naman ay kilala sa kanilang mahaba at matutulis na ngipin na umaabot ng hanggang 15 centimeters. Itinuturing sila bilang mahusay na mandaragit at ginagamit nila ang kanilang matutulis na ngipin para hulihin ang kanilang biktima na kadalasan ay maliliit na isda. Dahil sa kanilang itsura ay kilala sila bilang isa sa mga pinakakinakatakutang river monsters sa Amazon. Samantala, ang Amazonian catfish naman tulad ng piraiba ay isa ring napakalaking isda na matatagpuan sa mga ilog ng Amazon. Lumalaki sila ng hanggang 3.6 meters at tumitimbang ng higit sa 200 kilograms. Kilala sila sa kanilang malakas na pangangatawan at sa kanilang kakayahan na manghuli ng malalaking biktima. Number 8. Forest fires. Ang Amazon rainforest na tinatawag ding lungs of the earth ay isang mahalagang bahagi ng ating planeta. Tumutulong ito sa pag-regulate ng klima ng mundo. Pero ang kagubatan na ito ay patuloy na nasusunog dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ang mga sunog sa Amazon ay dulot ng natural phenomena tulad ng kidlat at mga human activities. Isa sa mga pangunahing dahilan ng mga sunog sa Amazon ay ang deforestation. Nililinis ang mga kagubatan para gawing sakahan, pastulan ng mga hayop at iba pa. Karaniwang ginagamit ang slash and burn bilang pamamaraan na kung saan ay sinusunog ang mga natitirang puno at halaman para maihanda ang lupa bilang taniman. Kadalasan, ang mga sunog na ito ay kumakalat at nagiging sanhi ng malawakang pagkasira ng kagubatan. Bukod sa deforestation, ang climate change ay isa ring malaking faktor sa pagdami ng mga sunog sa Amazon. Ang pagtaas ng temperature at pagbabago sa pattern ng ulan ay nagdudulot ng mas tuyo at mainit na kondisyon na nagpapataas ng panganib ng sunog. Ang mga tuyong dahon, twigs, at iba pang organic materials sa kagubatan ay nagiging fuel para sa mga sunog na mabilis kumakalat at nagiging mas malala. Dahil dito, ang epekto ng mga sunog sa Amazon ay nagiging malawak at labis na nakakasira ng kapaligiran. Una, nagre-resulta ito sa pagkawala ng biodiversity. Ang Amazon ay tirahan ng maraming species ng halaman at hayop at karamihan dito ay hindi pa natutuklasan. Ang mga sunog ay pumapatay sa mga halaman at hayop at pati na rin sa kanilang mga tirahan. Nasisira ang ecological balance at maaaring magdulot ng pagkawala ng ilang species. Pangalawa, ang mga sunog ay naglalabas ng maraming carbon dioxide at iba pang greenhouse gases sa ating atmosphere. At ito ay nag-aambag sa global warming at sa climate change. Gayun din, ang Amazon na itinuturing bilang isang malaking carbon sink ay nawawalan ng kakayahang mag-absorb ng carbon dioxide dahil sa pagkasira ng mga puno. Ang pagtaas ng greenhouse gases sa atmosphere ay nagdudulot ng mas matinding pagbabago ng klima tulad ng bagyo, tagtuyot at heat waves.
Pangatlo, ang mga sunog sa Amazon ay may direktang epekto sa kalusugan ng mga tao. Ang usok mula sa mga sunog ay naglalaman ng mga nakalalasong chemicals na nagdudulot naman ng respiratory problems, cardiovascular diseases at iba pang health issues. Ang mga indigenous communities at mga residente sa paligid ng kagubatan ang pinaka-apektado dahil prone sila sa mataas na antas ng air pollution. Number 9. Mysterious disappearance. Maraming kwento ang naglalarawan tungkol sa mga tao na bigla na lang nawala sa kagubatan nang walang naiiwang kahit anong bakas. Ang mga kwentong ito ay nagdudulot ng takot at pagtataka sa maraming tao. Samantala, maraming tao, kabilang na ang mga researchers, explorer at kahit mga turista ang nawala sa kagubatan ng Amazon. Isa sa pinakakilalang kaso ay ang pagkawalaan ni Percy Fawcett, isang British explorer noong 1925. Si Fawcett, kasama ang kanyang anak na si Jack, ay naglakbay sa Amazon para hanapin ang isang civilization na tinawag niyang Z. Matapos ang huling communication mula sa kanila ay hindi na sila muling nakita. Dahil dito, ang kanilang pagkawala ay nagdulot ng maraming teorya. Bukod kay Fawcett, marami pang ibang kwento ng pagkawala na naganap sa Amazon. Halimbawa, ang mga missionaries na pumapasok sa kagubatan para magdala ng religious messages sa mga cultural tribes ay hindi na muling nakita na nagdulot ng mga haka-haka at alamat tungkol sa kanilang kapalaran. Ang ilang mga local tribes ay naniniwala na ang kagubatan mismo ang nagtatago sa mga nawawala upang maiwasan ang pang-aabuso sa kagubatan. Gayon din, ang kakulangan sa impormasyon at ugnayan sa loob ng kagubatan ay isa ring malaking hamon. Ang malalim at makapal na kagubatan ay halos imposible para sa technological communication tulad ng radio at GPS, kung kaya't napuputol bigla ang komunikasyon sa sinumang pumapasok dito. Dagdag pa rito, ang iba't ibang mapanganib na elemento tulad ng mga mababangis na hayop, makamandag na halaman at mga sakit na dala ng insekto ay nagdudulot rin ng panganib sa mga naglalakbay sa loob nito. Bukod dito, marami rin ang nagsasabi na mayroong supernatural na mga dahilan sa likod ng mga pagkawalang ito. Ang mga lokal na alamat ay nababalot ng mga kwento tungkol sa mga espiritu sa nakatira sa kagubatan na nagbabantay naman dito at inaalis raw ng mga ito ang hindi kanais-nais na mga tao na pumupunta dito. Ang mga shamans at spiritual leaders ng mga tribo ay naniniwala na ang mga espiritu sa kagubatan ay may kakayahang magtago ng mga tao upang protektahan ang kanilang teritoryo. Karagdagan pa, ang mga panganib mula sa mga hayop tulad ng jaguar, anaconda at iba pang mababangis na hayop at pati na rin ang mga sakit tulad ng malaria at dengue ay maaaring nagiging sanhi ng mga nangyayaring pagkawala ng mga tao. Number 10. Singing trees. Ang singing trees sa Amazon rainforest ay isa pa sa mga nakakamanghang bagay tungkol sa pinakamalaking kagubatan sa mundo. Tinatawag itong singing trees dahil sa mga tunog na parang musika na nalilikha kapag umiihip ang hangin. Ang mga puno dito ay parang kumakanta. Ang mga tunog mula sa singing trees ay nanggagaling sa kakaibang alignment ng kanilang mga dahon, mga twigs at katawan. At kapag umiihip ang hangin sa mga butas o space sa pagitan ng mga bahagi ng puno, ay nagkakaroon ng vibration na lumilikha naman ng tunog. Kadalasan, ang mga puno na ito ay makikita sa mga bahagi ng kagubatan na may makapal na canopy at malakas na hangin, kung kaya't mas madalas at malakas din ang tunog. Bukod sa kanilang tunog, ang singing trees ay mahalaga rin para sa ecology ng Amazon rainforest. Ang mga tunog na ito ay nagsisilbing komunikasyon sa pagitan ng mga ibon, insekto at iba pang mga hayop. Ang mga hayop ay sensitive rin sa tunog ng mga puno na nagsisilbing gabay nila sa paghahanap ng pagkain o pag-iwas sa mga predator. Kaugnay pa nito, ang pag-aaral tungkol sa singing trees ay nakatulong upang mas lalo pang maunawaan ang biodiversity at interaction sa ecology ng Amazon. Ang mga scientists ay gumagamit ng mga advanced technology tulad ng acoustic monitoring at sound recorders upang maitala at mapag-aralan ang mga tunog na nalilikha ng mga puno. Ang mga data na nakukuha mula dito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kalagayan ng gubat, mga pagbabago sa klima at epekto ng deforestation. Maliban pa dito, ang mga singing trees ay mahalaga rin para sa kultura ng mga indigenous communities sa Amazon. Ang tunog ng mga puno ay bahagi ng kanilang mga kwento, ritual at mga paniniwala.
Dahil para sa maraming indigenous tribes, ang mga puno ay itinuturing na sagrado at mayroong mga espiritu na nagbibigay sa kanila ng protection at gabay.